Plunder. Si Senator Marcoleta. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan. Sinasampayan ng kaso na sa sandigan na yan. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Gawin nyo lahat yan habang kayo ang nakaupo. Iipitin nyo yung nagbubulgar ng nakawan sa gobyerno. Kung sino pa yung nagsasabi ng katotohanan, yun pa ang ginigipit ninyo. Ayun no? ang So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Dahil pag si Sara Duterte ang nakaupo, sigurado, kulungan niyang mga yan lahat. Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking aharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, wag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Ano nangyari? Si Bunuan daw ay state witness na. Aba, ang galing talaga ni Ombudsman Remulla. Sir, itodo mo na. Huwag ka lang mahiya. Isama mo na si Romualdez. State witness na rin. Isama mo na rin si Chis Escudero, si Villanueva, at syempre, si Marcos.
Itodo mo na yung mga state witness mo, ha? Nang maayos na ang buto-buto. Gawin nyo lahat yan habang kayo ang nakaupo. Dahil pag si Sara Duterte ang nakaupo, sigurado, kulungan yung mga yan lahat. Ha? Kaya ngayon pa lang, ayusin mo na, sir. Ha? I-acquit mo na sila ngayon. I-state witness mo na sila ngayon para walang problema sa 2028. Ha? Ganun ang gawin ninyo. Kasi wala talaga kayong magagawa. Mahal ng taong bayan si Sara Duterte kahit anong gawin nyo pa. Sirain nyo man ang sirain yung tao, walang naniniwala sa inyo na matinong Pilipino. Kaming mga matitinong Pilipino na alam namin ang nangyayari sa Pilipinas, hindi kami magpapatinag sa aming adhikain na magkaroon tayo ng tunay na pagbabago. At yun ay kay Sara Duterte lang makukuha. Abang-abang tayo, todo mo na, sir. Huwag ka nang mahiya. Pati ikaw, mag-state witness ka na rin. And, and then any clue doon sa isang yung senator for this week? Ah, Any clue kung sino? si Senator Marcoleta, definitely, ano na, for resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Magkasampayan ng kaso na, sa sandigan na yan. Ha? Plunder. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yun. No? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel, Hindi na. For PI. For na. reso. For PI na. okay. PI na yan. Yeah, so, tuloy-tuloy, kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yan, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Nelson, May nag-announce? meron pong ibang nag-announce Oh. ng mahalagang bagay sa araw na ito. Alam ba kung sino? Sino yan? Ito po, ipanunood namin sa inyo. Ang kanya Announcement? pong announcement po ito. Mahalaga na. Dapat po ninyong mapakinggan ang kanyang announcement. Ready na? Announcement ni Boying Rimulya. Ayun. Ito po, panoorin natin ang announcement ni Ombudsman Boying Rimulya. Boying. Si Senator Marcoleta, definitely, ano na, for resolution na. We're about to file it already. Yan. Plunder, sir, diba? Ha? Plunder. Ha? Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. Yan po ang announcement ni Ombudsman Boying Rimulya. Magpapail na ng kaso. Nakatakda na raw po sila maghain ngayong linggo sa Sandigang Bayan ng kasong plunder laban po kay Senator Rodante Marcoleta at dating congressman na si Mike Defensor. Kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng 75 million pesos na campaign donations. Binibigyan ko po ng din, ha? Hindi daw po dineklara ang 75 million pesos campaign donations noon pong 2025 midterm elections. Ayon po kay Ombudsman Boying Rimulya, nakahanda na po yung kanilang resolusyon sa naturang kaso at isasampa na po nila ito sa lalong madaling panahon. At sinabi rin niyang may iba pang correspondent na isasama sa pareho pong kaso. Ayun. Nauna na pong inamin mismo. Ito po ay naging transparent dito, Nelson, no? Si Senador Rodante Marcoleta at wala siyang pangamba, no? Ito ipinahayag niya, maakto to sa palatuntunang ito, na ang kanyang campaign contributions mula po kay Defensor at sa mga negosyanteng kaibigan niya, Joseph Espiritu at Aristotel Biray, dahil mano sa nais ng mga ito na manatili pong anonymous. Nauna rito,
ito pong usaping ito ay ibinasura na ito, Nelson. ng COMELEC. Oo nga. Oo, At ang kanila pong desisyon doon, hindi po walang walang tumutol. 6-0. Oo. 6-0 po ito. Anbang po ang nagpasya. Ibig sabihin, lahat ng commissioners ng COMELEC ang nagpasya na walang nalabag sa COMELEC rules si Senador Rodante Marcoleta. Election, Kung pag-uusapan natin yung mga batas may kinalaman sa eleksyon at ang pagdodonate, wala po. Pero, sabi pilit nga, na binubuhay. pilit pong binubuhay. Ang punto naman daw ng ombudsman, kasi daw, kung nagbigay ng kontribusyon kay Senador Marcoleta, baka ang kapalit, meron naman daw impluensya si Senador Marcoleta na pwedeng kapalit nung perang ibinigay sa kanya. So yung palang iniisip mo pa lang ay pwede nang basihan para mag-file na ka ng kaso. Parang di ba? ganun daw ang batayan nila. Kasi kung siya ay senador, kasi incumbent congressman siya noon eh. Di ba? Oo, kaya lang, patapos na yung termino. Patapos na po yung Papasok termino. pa ng senador eh. Oho, at saka hindi rin siya pwedeng mangako na, hindi, ako mananalo kasi pag nanalo ako, ganito, ganyan. 32 sa Ayan nga. sa survey. Ibig sabihin, ang ginawang batayan ng ombudsman dyan ay hindi talagang ebidensya, kundi batay lang sa kanilang, anong tawag doon? Hula. Hinuha. Hinuha. Kasi ang hinuha nila, makaka-impluensya si Senador Gagamitin pa lang Ayun, sa kalokohan. Ang hinuha nila Dahil ito ay mai-impluensyahan. Maaari ito ay suhol. Kasi hindi ka naman pwedeng manuhol. Wala naman ang kapalit di ba? Wala kang wala kang pangyarihan, Sabi nga ng mga matatanda, wala kang probetso dito. Wala kang mapoprobetso. At saka bukod dyan, ang punto natin, kung ang campaign donation ay bibigyan mo na ng kulay kahit na wala ka pa namang ebidensyang ito ay may kapalit. Therefore, lahat ng campaign donation, pwede mong maging basihan para kasuhan yung mga tumanggap nito. Alam mo, mapanganib itong bagay na ito, ha? Pagka pumayag ang Sandigan Bayan na may probable cause yan, pag kakasuhan ko lahat ng mga kakasuhan ko lahat ng may Lahat ng campaign tumanggap donation. ng ng campaign donations. Ikaw At saka yung iba pa, hindi na nga nang deklara eh. Ayun nga. Kaya nga ang punto dito ni Senador Marcoleta, bawal na pala maging transparent ngayon. Ayun nga. Lahat ng mga tumanggap ng campaign donation na hindi nagdeklara ng kanilang donasyon, na kanilang tinanggap, yun pa ang absuelto. Ang problema sa ombudsman Jen, mas inuuna pa niya yung kaso na base lang sa hinuha niya eh. Kumpara Well, doon sa kaso na mayroong hard evidence, may witness, may mga picture, may video, mayroong sinumpang salaysay. Ang sabi kasi ng ombudsman, Nelson, kami ho, may karapatan kami kahit na napanaginipan lang namin, pwede kami mag-imbestiga eh. Pwede naman. Kasi motto proprio power ng ombudsman, ganun, kahit na sinulat mo na sa ticket ng bus, di ba? Tapos na itapon mo yung ticket ng bus, nakuha ng taga-ombudsman. Gagawin niyang meron ebidensya. daw ganitong nakawan sa ganito. Ang imbestigahan to. Ano ang batayan mo? Nakasulat sa ticket ng bus eh. May ganun. Kaya lang, Jen, sa isang tao kasi, ang priority ng isang tao, doon mo siya makikilala di ba? Ay, well. Doon ka ma-identify. Halimbawa, ang priority mo ay paggawa ng mabuti, mabuting tao ka. Ay, syempre. Pero kapag ka ang priority mo ay pagkakasuhan, ang nagsasabi na at nagtuturo kung sino ang sangkot sa flood control, protector ka ng flood control mastermind. Yun ang, hindi mo rin maalis sa isipan ng tao yun, ha? Yun ang hinuha natin. Yun ang hinuha ng iba, mga ating mga kababayan. Ang problema ko ngayon dyan, saan ko kakasuhan ang ombudsman? Doon sa hinuha ko na siya ay nagpoprotekta doon sa... Wala. Impeachment, i-file ka ng impeachment complaint laban sa ombudsman. Hindi ba pwedeng... Kasi impeachable official yan mahirap namang ganon dahil sa, siyempre, mahabang proseso. Hindi ba pwedeng sa kalsada ko gawin to? I-announce ko na. I-announce ko na yan. Di ba? Hindi ba pwedeng dun sa ombudsman mismo, dun sa tapat nila, doon ko sabihin na, kinakasuhan ko yung ombudsman nyo. Bakit? Kasi mas inuuna pa niya yung batay lang sa hinuha niya kaysa dun sa kaso na may matibay na ebidensya. May witness. Merong ebidensya, may mga dokumento. Ba't kukunin mo, unahin mo kasuhan yung... Bigla ko ito rin naalala, Nelson, noong
DOJ Secretary pa si Secretary John Vic, Boying Rimulya. Oo. Kasi dati, di ba, nung siya hindi pa DOJ Secretary, maraming kaso ang DOJ na laging talo. Oo. Kasi hindi daw airtight, hindi, meron silang tinatawag Ayan, di ba? tama, oo. Kaya tinataas niya yung evidence level Yes. na isasampan ng mga piskal sa mga korte. Hindi ka basta-basta magka-file ng Hindi, kaso hindi, kung hindi ka may ma- butas, di ba? Well, oo, Kasi hindi pwede. madi-dismiss eh. Yes, sayang lang yung effort nila. Kaya dapat daw airtight, talagang matibay na matibay. Para pag isinampa ng piskal, ng DOJ sa korte, dapat guilty yung kinakasuhan nila. Yes. Kasi pero- hindi, magsasayang ka lang ng resources eh. Yun na nga, yun ang Magpapile ka ng kaso, walang kakwenta-kwenta eh. Sayang lang. Pero ngayon sa ombudsman, parang naiba ang Hindi. Sitwasyon. Kaya nga yung kaso ni Senador Joel Villanueva, hinog na, pero hindi pa pinapile kasi hinihinog pa lalo. hihinugin pa lalo. Ganun ba? Ay, yun ang nakapagtataka. Bakit yung hinog na ay pinapahinog pa, Oho. samantalang itong iniisip mo pa lang, Kinakalburo pa hinog. ipapile mo na. Pinihinog sa pilit Ayan Well, sabi naman sa part naman ni Senador Marcoleta, nakahanda naman daw po sa magpa-aresto Ayun nga. Sabi niya, Wala talagang wala kasi po. yun po yun ay utos ng korte. Halimbawa, At diba? yung mga law enforcers naman ay sumusunod lang sa utos ng korte. Kasi pag hindi nila sinunod diyan, mabigat ang kasasapitin ng ating mga law enforcement agency, no? So, Totoo yun. Oo, wala tayong problema kung yan ay talagang umusad. Oo. Ang problema natin ay yung ombudsman kung bakit sa ganon, di ba? yun. Ngayon lang ako nakakita ng ganon dyan eh, na hindi nyo ba naisip yun, mga babayan? Oo. Merong flood control anomaly. Ang tibay ng mga batayan nila. Ang laki, ang daming mga witnesses. Kahon-kahon ang ebidensya nila dyan. Tapos unahin mo yung malit na kaso na ilang milyon yan, Jen? 75 million pesos. 75 million compared doon sa billion, trillion. Oo. At ito, ninakaw, kaba ng bayan. Totoo. Itong kabila, maliit na halaga, hindi pa ito pera ng gobyerno. Ito pa ay donasyon ng pribado. Private money to. Hindi ito galing sa pera ng taong bayan. At hindi ka pa sigurado nung naaayunan ka ng Sandigan Bayan dahil pagka inayunan ka nga, magkakaroon ng dilema na Oo. kung pwedeng gawing basihan yan, yung campaign donation, Oo. paano yung ibang tumanggap ng donasyon? Ayan. Paano kung mag-file din ng mga kaso yun? At saka ito daw kasong ito, test case ito kasi first time Yun na nga. merong ganitong kaso. Ayun nga, oo. Sabi nga ni Senador Marcoleta ay Sige. kauna-unahan sa kasaysayan daw nila. Ang problema mo dito, kung lalabas lang sa pagkatay plunder, kung ikaw yung imbestigahan at pwede ka nang ipag-utos na arestuhin. Kasi walang kung bail recommended. No bail recommended, plunder, Nelson. Ewan ko lang dyan, kung merong huwes Oo. na nag-aral ng napakaraming taon at nagkaroon ng karanasan sa pagde-design ng kaso, Oo. ang papanig sa ganyang paghahatol Bagay, na no? yan ay may basihang kaso. Bagay, no? Kasi sa mga korte, kapag humingi ka ng, di ba, sa ngayon ba, kumbaga yung pagkaraniwang korte, i-assist ng hukom Di ba? O tama ito. Matibay ang batayan mo. Sige, magpalabas tayo ng warrant of arrest. Yun. No? Pero kung makikita ng korte na parang walang kasaysay-saysay ito Oo. first time. Ayun, lalamukusin yung pati ako kalasangkapanin mo pa ako Idadamay mo pa ako sa Kasi diba? nga, mapapahiya rin yung hukom pagka yan. Halimbawa, Oo. Halimbawa, nag-prosper. Tapos nahatulang pang guilty. Oo. Merong panahon yan para iakyat sa Supreme Court Ito to. Pagka sinabi ng Supreme Court, hukom, bakit mo pinayagan itong mapapahiya kasi yung kapag kaya na nakarating pa hanggang doon sa kaitas-itasang hukuman at siniyasat na ito ay politically motivated case. Ganon. Nagpakasangkapan kayo. Nagpakasangkapan. Pero, Mali yun. ako naman, so, tingnan natin, due process of law. Tingnan natin, ang proseso ng batas. Kung ito nga ba ay mangyayari. Pero mapipigil ba, halimbawa,
Halimbawa, Nelson, ano ha? Yan na, ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Oo. Halimbawa, yung kaibigan natin, sa isang alias na pangalang Tinig, Oo. Nakatotohanan. Tinig na karunungan. Okay. sinabi niya, hindi, pag kinulong niyo si Senator Marcoleta, sasama ako sa kulungan. Una, hindi siya pasasamahin. O, bakit? Ipipil, Bawal bawal. ganon? Ang problema, Isasama pa niya yung kaibigan niya, si Jen. yun ang problema. Halimbawa, Oh, 100,000 ang gustong sumama. nakakapit sa katawan ni Nakakapit. Senator Marcoleta. Ayun ang magiging problema. Kasi magkaka-traffic dun sa sasakyan. Sa tanggapan ng ombudsman o Sandigan Bayan. Kung saan man yan. Diba? Uh-huh. Halimbawa, ako, nakakapit ako sa hita ni Senator. Pag hinuli niyo to sa... Hindi pa yun. Diba? Oo. Diba? Nakita nila. Na ganun pala, makakasimpat siya kasi yung halimbawa, yung mga hindi pumunta dun sa rally kahapon. Nakita nila, ginaganyan nyo pala kami, ha? Baka kasi yung mga nasa... Kapag nananawagan pala kami ng transparency at accountability, ganito pala gagawin nyo sa amin. Iipitin nyo yung nagpapail ng mga kaso. Iipitin nyo yung nagbubulgar ng nakawan sa gobyerno. Baka kasi yung damdamin ng iba, hindi mapigilan, maglabasan ng bahay. Kasi kung sino pa yung nagsasabi ng katotohanan, yun pa ang ginigipit ninyo. Ayun no? ang kitang-kita. Kitang-kita dyan Wala hong... Yun nga ang nagtataka ako ngayon. Kasi nung mga unang panahon, kahit yung batas militar, ano pa sila nun yung parang hindi... Di ba pagka nakabasa ka ng mga salaysay ng mga ano, parang dinadaan pa na nila sa... Kunyari, totoong regulasyon, di ba? Nagpapatupad lang kami ng batas. At saka, iginagalang ang korte, yung mga desisyon. Siyempre. Kahit nung martial law, may korte tayong gumagana. Kaya diba? lang ngayon, parang, parang garapalan no? Parang harap-harapan ng walang kinikinalang batas Sabi ko nga, naman nakaraan, may nagsabi sa atin, ano bang bansa natin ngayon, Nelson? Planet of the Apes na ba tayo ngayon? Di ba? Planet of the Apes na ba tayo ngayon? Nagkakaungguyan na, inuungguy na tayo yata. Ayun nga. Di ba? Ang problema, kapag ka napuno ang mga mamamayan, di ba? Yung pang sabi nga ni Fernando Po Jr., paano yan kapag ka napuno ang salo? Judge. Ha? Kakalusot. Ayaw na. Di ba? Kasi ang tao ay may hangganan ng pasensya niyan Pagka napuno ang mga tao, halimbawa, yung isang nagpapakulo ka ng tubig, di ba? Tinakpan mo. Pinipigil mo yung kulo May tipping point yan na yung point na yon, kahit anong takip mo doon, lulugwak yung tubig dyan. Totoo. Sasabog yan. Mabigat, ano? Ngayon, hindi mo pinasama sa rally kahapon. Nandiyan pa yan. Yung ngit-ngit niya, nandiyan pa. Hindi pa naibubulalas Hindi pa nabubulalas. Hihintay mo pa ba yun dyan? Di ba? Ay, mukhang yun ata gusto nila mangyari. Ganun ba? Ay, ko lang, ha? Announce mo na. Ay, parang gusto na lang ganun ang mangyari. Ganun ba? Ay, di, tignan natin, ano ha? Tignan din po natin, abangan din natin kung talagang tototohanin. Ako naman, sa part ni Ombudsman John Vic Remulla, andyan na, Ombudsman Boying Remulla, Yes. mapag-aaralan din naman ng ano yan, matalino naman tao yan. Ano ha? At kilala natin personal yan. Siguro, kapag ka napagmuni-muni niya, dapat ko ba talagang kasuhan ito? Dapat ko ba talaga ituloy ito? So, yun po, no? Kasi, Jen, sa ganyan namang mga kaso, halimbawa lang, na alam mo talaga may kasalanan yung kakasuhan mo, pwede mo namang ipagpaliban Kung meron kang mas malaking kasong hinaharap na ibig sabihin, ito muna. Parang kang naghahabol ng magnanakaw dyan. Yung isa ng snatch ng kwintas na peke. O kaya ay sabihin na natin mura lang. Yung isa naman, may dala-dalang mga maleta dyan. Tumatakbo Alin ang uunahin mo, di ba? Tapos yung maleta, punong-puno. Punong-puno ng pera. Diba? At yun, galing pa sa kaban mo. Ito, inisnatch lang yung, halimbawa, ay yung kapitbahay niya. Hindi ba? Ang problema, inuna nila yung snatcher Bakit?
Eh baka kasabot sila nung kumuha ng pera. Baka sabi, Yan- bata, yun- alam mo, yun ang... sa- Ha? sasabihin niyo rin sa tumakbo ng maleta, bata, alam mo sa tatakbo yan, ha? Dali mo dun sa pahay ko. Di ba? Maiaalis ba ng isang karaniwang Pilipino na gano'n ang isipin? Aha. Kasi kung ikaw yun dyan, ay hindi ko gagawin muna ito. Uunahin ko muna ito kasi baka maisip ng mga kababayan natin, pinoproteksyonan ko tong mga may maleta na ito. Nako. Di ba? Eh- Kaya lang, kung taliwas ang ginagawa mo, pinagtitibay mo lang yung hinala sa'yo. Ito na, Nelson, kasi bukod sa announcement na yan ng Ombudsman, meron pa sa second announcement. Meron pa. Meron pa. Ano yun? Alam mo yung second announcement? Oh. Former DPW Secretary Manuel Bunuan. Yan. Di ba? Oo. Ito yung sangkot eh. Yan, Di ba? yan sinasabi ko. Oo. Oo. Kakasuhan yan. Kasi unang-una, secretary ng DPWH. Oo, yan ang naging sentro ng... Siyempre, kapag kami flood control project, yan ang nag-approve. Secretary. At yan ang pinakamataas na Cabinet Secretary cabinet yan eh. secretary. Oo, alter ego ng Pangulo yan. Sigurado yan. Kaso yan. Diyan ka nagkamali, Nelson. Ha? Nagulat ka. Nagkamali, hindi ka- Nagkamali ka. Hindi kakasuhan si Secretary Bonoan? Siya po ay i-discharge na ngayon sa anumang kasong kanyang kinakaharap. Wala na siyang kaso kahit ano. Posibleng mawala na po ng kaso. Bakit? Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Panoorin niyo po. We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunuan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him from we will a state witness. Sir, elaboration, why? Kasi bukas, sir, may arraignment yata siya sa 5th. Yes, pero meron na kaming standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who will be we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Ayun, Nelson. Kinaalista po siya sa anumang kasong kanyang kinakaharap at gagawin pa po siyang state witness sa panig ng gobyerno. Siya daw po ay magiging state witness sa mga nangyaring nakawan sa ating kabangbayan. Oh. Madaling isipin ng mga mamamayan natin yan dyan na ano ba tayo? Nagloloka na lang ba tayo rito? Hindi ba? Kasi ito tingnan nyo mga kababayan, DPWH Secretary Manny Bonoan, siya yung pinakamataas, di ba? Yes, so... Meron pa siya, Yusek Roberto Bernardo, nasa baba niya. Pagdating sa Bulacan, may district engineer, Yes. Henry Alcantara. Di ba? Yes. Mga kababayan, lahat sila ay state witness. Lahat sila walang... Kinuha na, tama ka, kinuha ng state witness lahat. Pati si Yusek Bernardo, kinuha ng state witness. At sino ang may kaso? Si Bryce Hernandez na nasa baba nila lahat. Oho. Sino pa? Yung mga engineer pa na nasa baba nila lahat. Oho. At yung contractor na nasa baba din nila lahat. Oho. Ngayon lang po ako nakakita na sa isang halimbawa dyan, sa isang operational na wag na natin sabihing nakawan, di ba? Oho. Halimbawa sa operations, mas napapaikot pa yung ulo nung... Naging sunod-sunuran sa mga tauhan sa baba, parang gano'n na nangyayari. Ang ibig bang sabihin nito, si Bryce Hernandez ay Nakubabawan. nakumbinsi nila. Oo. Nakumbinsi nila yung secretary na Yes. gagawa tayo ng pera. Ako mastermind dito. Paano gagawin natin dito? Ganitong gagawin natin. Siya nagplano. Oho. Kaya testigo sila, di ba? Ituturo State witness sila, sinong may plano nito. Yan po si Bryce Hernandez. Ikaw ang cabinet secretary, napaglalangan ka ng ganito? Tapos yung Yusek mo, district engineer mo, Oo. lahat kayo ang tataas ng posisyon, ang mastermind yung nasa baba ninyo. Kasi para ikaw yung maging state witness, hindi ikaw dapat ang ulo. Oo. Di ba? Oo. Hindi ikaw ang... Less guilty Less ka dapat. guilty Hindi ka most guilty. Oo. Baka naman may tuturo itong mas mataas.
Ayun ang dapat, ha? Di ba? Ngayon nga, yan ang susunod na tanong. Oo. Kung gagawin mong state witness si Secretary Manny Bonoan, Oo. sino ang ituturo niya na mas mataas sa kanya? Para sa maging state witness. Dapat ganun, di ba? Siyempre. Ganun ang logical niya. Oo. Kasi, paano naman, kasi kaya ako ginanon dyan, kung si Secretary Manny Bonoan ang state witness, tapos ang mga akusado ay yung mga nasa Nasa baba, baba niya, pagtatawaran kayo ng... Ng korte. Hindi. Ng taong bayan. Ng taong bayan. Ng taong bayan. Yun nga sinasabi ko, niloloko nyo ang taong bayan pagka ganon. Naku. Hindi ba? Halimbawa, sa Nakawan, di ba? Pwede bang maging less guilty yung mas mataas ang posisyon sa'yo? Eh, parang sabi ko nga sa'yo, nagbago na ang climate change tayo na. So, climate change tayo. May tinatawag pa dyan, Jen, eh, di ba? Oo. Yun, gamitin na lang natin yung command responsibility. Ayan, yan, command responsibility. Yung doctrine ng command responsibility, doon pa lang hindi napasok si Secretary Bonoan. Sa mga sundalo, alam na alam ibig sabihin yan. No? Eh kasi ikaw pinakamataas eh. Dapat alam mo yung ginagawa ng nasa baba. Pagka nakita mo si Bryce Hernandez na gumagawa ng kalokohan, dapat nung palang pinakasahuhan mo na. Sa... Bakit ngayon magiging testigo ka laban sa kanya? Tapos na, nagawa na yung Nakawan eh, Yun di na ba? nga. Sa doktrina ng command responsibility, kahit ngayon minsan yung ulo, walang kinalaman, Oo. gumawa yung tao yung sa baba ng illegal. Yes. O sa command responsibility, mananagot ka pa rin kahit wala kang kasalanan. Totoo yan. Makakasuhan ka rin. Oo. Ngayon, yun nga tinatanong natin, paano naging state witness si Secretary Manny Bonoan? Baka katulad dyan ni Yusek Bernardo, na ang state witness siya para kasuhan yung mga nasa baba niya. Oho. Eh malaki hong kalokohan nga yan dahil ano yung tinetestiguhan niya dyan? Yung ginawa ni na Bryce Hernandez, di ba? Bakit doon hindi mo pinigil? Yusek ka nga nun eh, di ba? Nung nangyayari yun, mataas ang posisyon mo. Ikaw ang nasa kapangyarihan. Ikaw ang nasa kapangyarihan. Ibig sabihin, hinayaan mo sila, kahit under mo sila, ibig sabihin, kasabwat ka rin. Or, mas maaari, hindi ka lang kasabwat. Kasi mas marami kang kapangyarihan eh. Totoo. Mas marami kang access dun sa mga project na yan. At meron kang, anong tawag doon? Mas marami kang, yung pwedeng gawin. Kasi mas malawak ang kapangyarihan. Oo. Kasi sila, sa Bulacan lang sila eh. Yes. Diba? Paano yung ito? Dadamay nga NCR, Kaya dadamay sa nga. iba't ibang probinsya. Yun Diba? nga. Oo. Oo. Mas marami silang pananagutan eh. Dapat ang itinanong kanina kay Sec Boying, kung si Secretary Manny Bonoan po ay gagawin nating state witness, Sino? may ituturo ba siyang mas Mas mataas, mataas sa kanya. Hindi ba? Baka sabihin na... Kasi, halimbawa, Baka sabihin ng Secretary Boy, huwag mo may turo-turo dyan. Baka... kasi secretary na siya. Oo. Una, hindi na siya pwede magturo ng Yusek. Siyempre. Kasi mas mababa sa kanya. Oo. Kung secretary siya, eto, papayag tayo siguro, magtuturo siya ng baka kapwa niya secretary. Hindi, magiging conspiracy yun. Kung kapwa niya secretary, sabi magkakalibel sila, ang teorya niyo, conspiracy yun. Hindi yun, anong tawag doon? Dapat mataas talaga sa kanya. Oo. Kasi kung kayo lang magkakano, ay ano yan. Nagkutsabahan kayo. Kutsabahan yan, conspiracy Tama. yan. Kasi dapat noon pala kasi kung alam mo na yun eh, di ba? Oo. Kasi hindi naman magiging testigo ka kung hindi mo alam yan na nangyayari noon pa. Ay, talaga. Ano tsaka yun. tetestiguhan mo? Oo. Kaya nga nung nagkaroon ng pagdinig sa bayan, yung kaso ni Bong Revilla, dating Senador Bong Revilla. Sabi kay Senador Bong Revilla, sabi nung tinatanong ata nung judge, ikaw Yusek, magkano ang sa inyo? Sasoli mo. Sasoli mo. Ganun na. Mga 1 bilyong piso po. Oo. Eh magkano daw ang kinita ni Senador Bong Revilla dito? Oo. Parang wala pa atang 100 Wala pa, million. wala Ano pa, mga oo. yun yung aligasyon, no? Mga 50 yata. Oo, mga ganun. 50 million. Kaya sabi daw nung judge, ba't ikaw ba't ikaw Paano ka naging testigo? paano ka naging testigo? Ito, 1 billion ang nakulimbat mo. 1 billion lang, isasauli mo pa. Samantala yung kinakasuhan natin, 50 million lang. Parang- Tapos ikaw ang testigo? Sabi daw nung judge, hindi kaya ikaw ang mastermind dito. Ito,
Yun nga yung sinasabi Diba? natin, di ba? Kasi nag-iisip din po yung judge eh. Oo. Paano kanya naging witness dito? Ano ba? Bilyon na sa uli mo. Ilarawan natin para ma-picture ng mga nanonood. Oo. Limbawa, pinasok nyo yung bolt, Jen. Oo. De, nagnakaw kayo. Puro pera yung bolt eh. Ang kuha mo ay mga 2 sakong Pera. pera. Oo. Yung isa isang ano lang, Sa bundle. isang supot. Oo. Tapos nung himarap kayo sa korte, Oo. ang akusado, yung may isang supot na pera. Oo. Ikaw na may daladalang dalawang Dalawang sako. malaking sakong pera, ikaw ang testigo. Oo. O sino nang nakaw dito? Siya po. Oo. Bakit ikaw ang, ikaw, hindi ka ba kasabot? Hindi po, testigo po ako rito eh. Oh, may dala-dala ka, anong katunayan nagnakaw? Ito, dala ko, dalawang sakong pera. Siya magkano? Ayan, isang supot. Pero ikaw ang testigo, opo. Bakit ka naging testigo? Sabi po na ombudsman eh. Ba't ka nag-isip? Kasi ipamamahagi ko po itong... ipamamahagi ko po itong sakong dala ko. Ganon po yan. Ganon ho ilalabas yan. Nako. Kahit pagbali-balik ta rin ho natin. Di ba? Mabigat ang sitwasyon pala. Naging mukhang katuwa-tawa ang ombudsman. Naging ewan ko kung anong nangyari. Oho. Kasi doon pa lang sa Bulacan, di ba sabi nga ni Senador Lacson, ang mga walang overall mastermind dito, meron yan. Baka sa kanya-kanya. Yun. Tanong natin, doon sa Bulacan, sino mastermind? Gayong si Yusek Bernardo ay testigo. Yung district engineer, testigo. Oo. Ang mastermind, yung mga nasa ilalim. Sabi nga nito, nag-reactor si Kuya Jerry Labasan ng Laguna. Galit na yan. Sabi ni Kuya Jerry Labasan, Oo. namumutla po ngayon ng janitor sa DPWH. Baka sila ang maituro. Na mastermind. Yung daw janitor. Malamang. Baka yung gwardya. Putla-putla daw. Naku po. Kuya Jerry, Jerry Labasan, di ba klase ka mag-isip? Ano ha? Putla-putla daw mga janitor. Kasi sila daw nagtulak daw. Kaya nga, Kayo pala ang Tama. Kasi Oo. hindi maalis ho yan sa isip ng mga kababayan natin. Kasi yun nga pong Marines na nagdala ng pera, sila pa yung may kaso ngayon eh. Yan. Oho. Oo nga, Taga-deliver nga. Taga-deliver, oo nga. Sila ngayon na naharap. Pero yung nakinabang sa mga Wala. dinala. Hindi nga ho iniimbestigahan eh. Oho. Yan po ang nangyayari sa atin ngayon. Ngayon, pagka ang lahat ng ito ay napuno. Oho. Kasi ang dami na eh. Parang everyday may ginagawa kayong pampasakit ng loob ng mga babae natin. Kulong-kulo na yung damdamin. Kulong-kulo na. Oo. Paano pagka? Hindi ba? Nag-react din si Kuya Joji Manalansan. Oo. Sabi niya, yan, may announce sa dyan, may announce na. Kuya Joji, standby lang po kayo dyan sa Quezon. Magandang hapon po sa inyo. Maganda muna siguro bumati tayo ng mga birthday Yan. para medyo